Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. So, first message ninyo, we have the Seven of Pentacles. Ayan. So, this is good, no, Libra? Kasi parang tinitignan-tignan ninyo siya ngayon kung ano na yung resulta ng mga ginawa ninyo. You know, because maybe there is something dito na, kumbaga nagtanim na kayo ng seeds, no? At ito na nga, tumubo, nagbunga na, pero hindi pa to yung bonggang-bonggang bunga nito. Kumbaga, ano pa to, very young pa yung mga bunga niya, 'di ba? At kailangan pa 'to ng konting panahon, at kailangan pang i-cultivate, kailangan pang i-nurture yung ganun para lumaki talaga sila ng bonggang-bongga at huminog at to be ready for harvest, no? Parang ganun. Maaring ganun ang nangyayari ngayon sa ginawa ninyo, you know? At maganda na kahit papano, yung parang chine-check ninyo sa ngayon, ano na kaya ang lagay, 'di ba? Ng mga tinanim ko, yung ganon. And you know pretty much, you know na hindi mo pa ito pwedeng i-harvest. Alam mo na hindi pa to ready. Kaya, this is the time that you need also to kailangan pa ninyo na magantay, 'di ba? Kailangan pa ninyo na siguro pag-isipan kung nagawa niyo na bang lahat, 'di ba? Or meron pa bang kulang para ito ay lumaki pa lalo, 'di ba? Para na maging maganda yung pagkahinog kumbaga ng mga bungang ito. So ganun din dapat ang iniisip ninyo siguro sa ngayon, ano? Na ano pa ang magagawa ninyo, 'di ba? Para mas maging maganda pa ang bunga ng inyong pagsisikap. 'Di ba? Ano pa para maging bonggang-bongga ang iha-harvest ninyo? Ano pa pwede ninyong gawin? So, we also have the Queen of Swords. Ayan. So, this is about communication. Ano? This is a reminder para sa inyo. No? Now, when you are communicating with other people, make sure that effective siya, efficient siya, malinaw siya, para nagkakaintindihan kayo. You know, kung sino man ang kausap mo, sino man ang transaction mo, mas magandang malinaw ang pinag-uusapan para kayo ay talagang magkakaintindihan, no? Na sa bawat isa. At saka, when you are communicating, make sure na yung naiintindihan ka at make sure na totoo, no? Totoo yung sinasabi mo. Totoo based on kung ano talaga ang nararamdaman mo at kung ano yung iniisip mo. Okay? So, we have Ace of Cups. This is really a beautiful energy. This is a blessing, no? Divine blessing is coming your way. Meron ditong you will be feeling joyful, you will be feeling happy, 'di ba? Magiging masaya ka kasi siksik-liglig umaapaw ang biyaya na pwedeng ipadala sa iyo ng universe. Yan ang pinapakita ng cup. Tingnan mo, 'di ba? May mga nag-overflow siya, tumatalsik-talsik siya dito sa tubig kasi marami na siya, lumalabas na siya sa cup kasi punong-puno, no? Siksik-liglig, umaapaw ang blessing na pwedeng ipadala sa inyo ng universe. At ang maganda diyan, hindi lang 'yan yung kung ano yung hindi ya, it may not be what you want, 'di ba? Na ipapadala sa iyo, but 'yun ang kailangan mo. Yun ang promise ng Ace of Cups. Whatever it is that you need, that will be met. 'Di ba? Kaya yun ang ibe-bless sa iyo. At ang maganda diyan, hindi ka lang ibe-bless ng kung ano yung para sa iyo. Hindi ka ibe-bless ng kung ano lang yung um yung magkakasya sa'yo. But you will be blessed with abundance. Okay? Para nang sa gayon, makapag-bless ka din ng ibang tao. Nang sa gayon, makatulong ka din sa ibang tao. So, tingnan natin kung ano pa mga mensahe para sa iyo, Libra. So, we have protection. Sabi dito, the fairies of protection are shielding you with a magical fairy ring of love and light. Practice psychic protection before embarking upon any spiritual work. Okay? So, practice psychic protection. For those of you, lalo-lalo na nag-spiritual work ang iba sa inyo, Libra,
importanteng reminder ito na bago ka magsimula ng spiritual work mo, make sure na you are energetically protected. Okay? So, we have music. Listen carefully, for there may be a message in the music you hear. Music can lift your soul, rekindle memories, and charm fairies to your door. Okay? So, makinig kang maigi. So, siguro kasi mahilig ka sa music, no? Siguro nagsa-sound trip ka, nakikinig ka sa musika, and kung ano man, no, napapakinggan ninyo, make sure na mag-pay attention kayo doon sa mga maririnig ninyo. Kasi there will be lyrics in that song na mensahe yan para sa'yo. You know? And mararamdaman mo din naman yan. Mararamdaman mo din naman yan. Kasi po pwedeng ma-notice mo na, ay, teka lang, parang tusok na tusok sa puso ko yung yung lyrics ng kanta. No? And that could be it. 'Di ba? Maaring yun na ang mensahe para sa'yo. So, what else? We have wish wisely. Use your wishes wisely to manifest your heart's desire and take practical steps towards making your dreams come true. Okay? So, mag-wish ka kung ano talaga yung pinakagusto mo sa buhay mo, ano talaga yung gusto mong ma-manifest sa buhay mo, ano yung nilalaman ng puso mo, yun ang i-wish mo. Kasi you never know, diba? Kapag nag-wish tayo, kung anong sinasabi natin, kumbaga, we are self-prophesying. 'Di ba? Eventually, kung anong sinasabi ng bibig natin, yun ang nangyayari na sa buhay natin. 'Di ba? Kaya wish wisely. Gamitin mo yung wish na ito. You know, yung pag-wish mo, yung act of wishing, gamitin mo 'yan na kung ano talaga yung gusto mo, ano talaga yung pinakaminimithim ng puso mo, yun ang sabihin mo. Because you also never know, baka nakahanda na ang universe, diba? Natulungan ka, padalhan ka ng mga kakailanganin mo para mag-come to fruition na kung ano man ang mga wishes mo, diba? Kaya be careful with what you wish for. Okay? So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.